Nagsilapit ulit ang mga kumalat na pulang mana at pumasok sa loob ng necklace of blood drops na hawak ni Hercules. Gaya ng inaasahan, naging parang blanko pa rin ang mukha ni Hercules at wala man lang ni kahit kaunting luha ang makikita sa mga mata nito. Nananatili itong walang emosyon habang itinataas nito ang kanyang kamao. Biglang sinuntok ni Hercules ang sarili niyang mukha. Ginawa niya ito ng buong puwersa na kahit ang mga matitigas na bato ay maaaring madurog na parang alikabok. Sinuntok niya muli ang kanyang mukha at sa pagkakataong ito ay naalis na ang suot niyang lion skin. Binibigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa lahat ng ginagawa niyang pagsuntok, pero talagang napakatibay lang ng buo niyang katawan kaya hindi nadudurog o nababasag ang kanyang mukha. Pinagpatuloy pa rin niya ang pagsuntok hanggang sa maramdaman na ng kanyang katawan ang labis na pananakit. Sa mga sandaling yun ay lumapit na si Yuan at sinabihan si Hercules na tumigil na raw ito. Noong tumayo si Yuan sa harapan ni Hercules ay doon pa lang nito inihinto ang pananakit sa sarili niyang katawan. Nagtanong si Hercules kung nasaan na raw ang walang hiyang si Ares. Sumagot naman si Yuan at sinabi na patay na raw ito. Sinabi niya na siya nga raw ang pumatay kay Ares kaya nadala niya doon ang necklace of blood drops. Nang hinayang si Hercules dahil hindi na raw pala siya makakapaghiganti ng personal sa walang hiyang si Ares. Lumuhod si Hercules at humingi ng tawad kay Gigantes, humihingi nga raw siya ng tawad sa ginawa niyang pagpatay sa napakaraming kalahi nito nang dahil lang sa maling impormasyon na nakarating sa kanya. Sinabi ni Hercules na nakahanda raw siyang ibigay ang sarili niyang buhay kung gugustuhin ito ni Gigantes, pero hindi pa niya raw ito maibibigay sa ngayon. Nagtanong si Gigantes kung binabalak ba raw kalabanin ni Hercules ang ama nitong si Zeus. Sumagot naman si Hercules ng oo. Papatayin niya nga raw ang kanyang ama at saka siya magbabalik doon para pagbayaran ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan. Sinabi ni Gigantes na hindi niya raw maibibigay ang kapatawaran ng mga nasawi. Nagtanong din siya kay Hercules kung alam ba raw nito kung gaano karaming giants ang namatay nang dahil sa sarili nitong mga kamay. Pero hindi niya nga raw magagawang parusahan si Hercules, gaya raw nila ay naging biktima rin lang daw ito at ang kanyang ina sa mga kawalang hiyaan na ginawa ni Zeus. Sinabi ni Gigantes na kung gusto nga raw talaga ni Hercules na pagbayaran ang mga ginawa nitong kasalanan, isa nga lang daw ang gusto niyang mangyari at iyon ay ang siguraduhin ni Hercules na pababagsakin nito ang Olympus. Matapos maayos ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Hercules at ng mga giants, ay bumalik na ulit si Gigantes sa pagtulog nito. Habang nakahiga ay nag-itsura na ulit itong kagubatan at kabundukan bilang parte ng kanyang balat kayo. Bago umalis sa lugar na yun ay nangako si Hercules na gagawin niya nga raw ang gustong mangyari ni Gigantes, pababagsakin niya nga raw ang Olympus. Pagkasuot ni Hercules sa necklace of blood drops ay sinabi niya na ipinapangako niya nga raw ito sa pangalan ng kanyang ina. Kasunod noon ay nagpasalamat naman si Hercules sa ating bida, malaki nga raw ang utang na loob niya kay Yuan. Kung hindi nga raw dumating doon si Yuan ay patuloy pa rin siyang papatay ng mga inosente, at mas lalo pang madaragdagan ang kanyang mga kasalanan. Sumagot naman si Yuan na kung gusto raw tumanaw ng utang na loob ni Hercules ay tulungan daw siya nito kapag kinailangan na niya ito. Nagtanong si Yuan kay Hercules kung binabalak na ba raw nitong kalabanin ang Olympus. Sumagot naman si Hercules nang iyon na nga raw ang kanyang plano. Sinabi ni Yuan na bago nga raw umalis si Hercules ay bibigyan niya nga raw ito ng isang magandang regalo para mabuhayan naman ito. Lumabas ang itim na mana mula sa katawan ni Yuan, mula sa mga manang iyon ay nabuo ang isang espiritu. Kahit mukhang nakakakilabot ang kapangyarihan na ginagamit ni Yuan ay hindi nakaramdam ng pangamba si Hercules. Bukod sa hindi siya kayang saktan ng mga skill ni Yuan ay may tiwala na rin siya dito dahil itinuturing na niya itong kakampi. Pero hindi pa rin maiwasan ni Hercules na magtaka kung ano ba ang itim na mana na nasa kanyang harapan. Mukhang isang araw itong tao at parang nakakamukha nga raw nito ang kanyang ama. Tinanong na ni Hercules si Yuan kung ano raw ang ginagawa nito at kung sino ba raw ang taong inilalabas nito. Sumagot si Yuan nang hindi pa ba raw ito pamilyar, sinabi niya kay Hercules na ito nga raw si Ares. Tila isa lang ordinaryong espiritu si Ares na walang emosyon, hanggang sa ini-activate na ni Yuan ang kapangyarihan ng kanyang kaini. Kasunod ng pagmulat ng mata ng Kaini ay ang pagdating ng mga notification na magsasama na raw siya ng Hell at binabati raw ng King of the Dead ang mundo nito.
Matapos noon ay nagkaroon na ng kamalayan ng espiritu ni Ares, sa mga sandaling yun ay agad niyang hinanap ang tao na pumatay sa kanya. Galit na binigkas ni Ares ang buong pangalan ni Kim Yoo-won, kahit wala siyang nakitang sandata sa kanyang katawan ay agad pa rin niyang sinugod ang ating bida. Pero hindi na naituloy ni Ares ang pag-abante nito, bagkus ay napaluhod pa ito sa kanyang kinatatayuan. Sa puntong yun ay nakatanggap si Yuan ng notification na sinasamba raw siya ng mga patay. Habang kinukuha ni Yuan ang kanyang Edge of Nightfall ay inulit niya ang isa niyang narinig na kasabihan. Ayon nga raw sa kasabihan ay mas mahina ang espiritu kaysa sa katawan, pero hindi nga raw siya naniniwala doon dahil may mga pagkakataon naman na mas malakas pa ang espiritu. Ang pagkakaalam niya nga raw ay willpower ang tawag sa lakas na yun. Isinaksak ni Yuan ang kanyang sandata sa dibdib ng nakaluhod na si Ares. Sinabi ng ating bida na isang araw talagang high ranker si Ares noong bago ito namatay. Ang mga normal na nilalang araw ay luluha na sa sakit ng dahil sa kanyang ginagawa, pero ibang-ibang araw ang mga high ranker. Tumingin si Yuan sa tahimik na si Hercules, sinabihan ni Yuan si Hercules na maaari na raw nitong bugbugin si Ares hanggat gusto nito. Kinilabutan si Ares noong makita nito ang galit na mukha ni Hercules, lagi niya itong iniiwasan noon dahil sa siya nga ang pumatay kay Altmin, pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakaiwas. Sinabihan ng nanginginig na si Hercules ang nakaluhod na si Ares na magmakaawa raw ito sa paghingi ng tawad. Sumagot naman si Ares nang hinding-hindi niya nga raw ito gagawin. Bago pa ulit makapagsalita si Ares ay nakatanggap na siya ng napakalakas na suntok mula kay Hercules. Nagulat si Yuan sa lakas ng ginawang pag-atake ni Hercules kahit nakamaulang ang gamit nito. Sa suntok na yun ay agad na sumabog ang mukha ni Ares, nawalan agad ito ng kamalayan at unti-unti nang naglaho. Nagpasalamat si Hercules kay Yuan sa regalo na inihanda nito para sa kanya. Nagtanong din siya sa ating bida kung magagawa pa ba raw ulit nitong ibalik doon ang kaluluwa ng walang hiyang si Ares. Agad na binuo ni Yuan ang kaluluwa ni Ares gamit ang kanyang mana. Sa kada paglabas ni Ares ay agad itong nakakatanggap kay Hercules ng mga malalakas na suntok. Kahit ilang beses nang naglaho at bumalik si Ares ay tila hindi pa rin naiibsan ang galit na nararamdaman ni Hercules. Damang-dama naman ni Ares ang sakit ng bawat suntok na tinatamo ng kanyang katawan dahil sa binuo siya gamit ang kaini. Naisip ni Yuan na talagang napakatigas nga raw ng ulo ni Ares, bakit nga raw ayaw pa rin itong humingi ng tawad. Habang nanunood ay nangangamba si Yuan na baka tuluyan ng maglaho ang kaluluwa ni Ares kapag nagpatuloy pa ang ginagawang ito ni Hercules. Hininaan ni Hercules ng kaunti ang mga pinapakawalan niyang suntok para mas lalong magdusa si Ares at hindi agad sumabog ang katawan nito. Hindi na kinaya ni Ares ang paulit-ulit na pagbugbog sa kanya ni Hercules kaya nakiusap na siya dito na tumigil na raw ito. Nagmakaawa na si Ares at humingi ng tawad kay Hercules. Humihingi na nga raw siya ng tawad kaya sana raw ay tumigil na ito sa pagbugbog sa kanya. Sa puntong yun ay nakatanggap si Yuan ng notification na napaamo na raw ang Warrior of War and Combat na si Ares, dahil doon ay tataas rin daw ang kanyang proficiency sa skill na King of the Dead. Inilapit ni Hercules ang mukha nito sa nagmamakaawang si Ares, sinabi ni Hercules na dahil nga raw ngayon lang ito humingi ng tawad, ipapatikim niya raw ulit dito kung gaano karaming suntok ang natanggap nito noong nagmamatigas pa ito kanina. Napaisip ang ating bida kung mapapanatili pa ba raw niya ng matagal ang paggamit niya ng skill na ito. Ito pa nga lang daw ang unang beses na ginamit niya ng ganoong katagal ang skill na Hell. Sa patuloy na paglaho at pagbalik ng espiritu ni Ares ay nakatanggap na si Yuan ng babala mula sa system. Nakatanggap siya ng notification na nasa kritikal na kondisyon ng araw ngayon ang espiritu ng Warrior of War and Combat. Natanggap din ni Yuan ang notification na kailangan na raw magpahinga ni Ares at wala na raw siyang sapat na mana. Sa pag-unti ng kanyang mana ay pakiramdam ng ating bida na parang mamamatay na raw siya, naisip niya na kailangan na raw niyang pigilan si Hercules. Tumigil na sa pag-atake si Hercules noong ipaalam sa kanya ni Yuan na kailangan na raw niyang magpahinga. Agad itong naunawaan ni Hercules dahil isang araw palang necromancer si Yuan, kakailanganin nga raw nito ng maraming mana para paulit-ulit na bumuo ng isang espiritu. Sinabi ni Yuan na kapag bumalik na raw ang kanyang mana ay magsabi lang daw sa kanya si Hercules kapag gusto na ulit nitong bugbugin si Ares. Sumagot naman si Hercules nang okay na raw siya,
Nararapat nga lang daw na makatanggap pa si Ares ng maraming bugbog, pero hindi lang daw ito ang nag-iisa na kailangan niyang gantihan. Naintindihan ni Yuan ang mga ibig sabihin ng huling sinabi ni Hercules. Nagtanong ang ating bida kay Hercules kung kailangan ba raw nito ng tulong, sinabi niya na marami nga raw siyang alam na impormasyon. Napatanong naman si Hercules kung ano ba raw ang mga nalalaman ni Yuan. Ipinakita ni Yuan ang kanyang player kit, sinabi ng ating bida na kilala raw niya kung sino ang mga magkakakampi at kung sino ang mga tao na nasa likod ng pagkamatay ni Alckmin. Masasabi niya nga raw kay Hercules kung sino ang kanilang mga kakampi at kung sino naman ang kanilang mga kalaban. Nagulat si Hercules dahil nasa panig na rin pala nila sina Hades at Hargon. Pero mas natuon ang pansin niya sa mga pangalan ng mga tao na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang impormasyon na ipinapakita ngayon ni Yuan ay pawang katotohanan, dahil nagmula ito mismo sa bibig ng Hercules ng pinanggalingan niyang panahon. Pinayuhan ni Yuan si Hercules na wag daw muna itong sumugod kay Zeus dahil hindi niya nga raw ito matatalo ng mag-isa. Sinabi ni Hercules na bago pa raw pala magpunta doon si Yuan ay plano na talaga nitong pabagsakin ang Olympus. Alam niya nga raw na naghahanda na ang mga ito pero wag naman daw sanang sabihin sa kanya ni Yuan na kailangan pa niyang magtiis at hintayin ang inihahanda ng mga itong plano. Sumagot naman si Yuan at sinabi na wala nga raw siyang balak na pigilan ito. Ibigay nga raw ni Hercules ang lahat ng lakas nito para mapabagsak na nito ang lahat ng balak nitong gantihan maliban lamang kay Zeus. Sinabi ni Hercules na gusto niya nga raw ang mga sinabing ito ni Yuan. Lumingon si Hercules sa direksyon ni Yuan at nagpaalam na aalis na raw siya ngayon. Matapos magpaalam ay bigla na lang tumalon ng napakataas si Hercules, hindi na ito agad halos makita ni Yuan nang dahil sa taas at bilis ng ginawa nitong pagtalon. Bumangon na ang nagtutulog-tulugan na si Ares, sinabi niya na nakalimutan na raw niya na isa nga palang necromancer ang walang hiyang si Yuan. Sinabihan ni Yuan si Ares na wag daw siya nitong tingnan ng masama at magsalita raw ito ng magalang. Agad namang umalma si Ares at sinabi na ano raw ang karapatan ni Yuan para pag-utusan siya. Nawala ang yabang ni Ares noong takutin siya ni Yuan na pababalikin daw niya doon si Hercules. Humiyaw si Ares at sinabi na wag daw itong gagawin ni Yuan. Nabastusan naman si Yuan sa pagsigaw ni Ares at sa pamamaraan ng pagsagot nito. Sa takot ni Ares kay Hercules ay napilitan na itong makiusap kay Yuan. Sinabihan ni Yuan si Ares na maaari niya nga raw itong gamitin gaya ng ibang mga undead na parang isang puppet na walang kalayaan. Pero mas maganda nga raw kung makikipaglaban ito ng dahil sa sarili nitong kagustuhan. Nakaramdam ng inis si Ares dahil alam niya ang ibig ipahiwatig ni Yuan. Nagtanong si Ares kung gusto ba raw ni Yuan na mangako siya ng kanyang katapatan. Sinabi niya na hindi niya raw ito gagawin dahil kalaban nga raw si Yuan ng kanilang Olympus. Hindi niya nga raw magagawang itutok sa kanyang ama at ina ang kanyang espada kahit gaano pa kalaki ang takot niya kay Hercules. Matapos marinig ang sagot ni Ares ay sinabi ni Yuan na mukhang wala na raw siyang pagpipilian kundi gamitin na lang ito ng puwersahan sa loob ng digmaan. Sinabi rin ni Yuan na kahit ano pa nga raw ang isipin ni Ares ay wala raw siyang pakialam. Gagamitin niya nga raw ang kapangyarihan nito maging sa ama nitong si Zeus. Nagulat si Ares sa mga sunod na sinabi ni Yuan, kapag nga raw tinulungan siya nito ay nangangako siya gamit ang system na hindi niya ito gagamitin sa pakikipaglaban niya laban sa mga taga-Olympus. Binigyan ni Yuan si Ares ng ganoong kondisyon dahil nanghihinayang siya sa lakas nito. Naisip ng ating bida na hindi nga raw madali ang makahanap ng isang high ranker na kasing lakas ni Ares. Kahit nga raw gaano pa ito kapasaway, gusto niya nga raw gawin itong isang undead na gumagalaw ng dahil sa sarili nitong kagustuhan. Matapos makapag-isip ay pumayag na si Ares, pero kailangan nga raw na gumawa na rin agad ngayon ng kontrata si Yuan. Sinabi ni Ares na baka nga raw naghahanda na rin si Yuan na saksakin siya sa likod sa sandaling pumayag na siya sa hinihingi nito. Agad na gumawa si Yuan ng isang kontrata sa pagitan ng isang necromancer at undead gamit ang kanilang system. Sinabihan ni Yuan si Ares na wag nga raw siya nitong igaya sa kanya na puro pandaraya at panlalamang lang ang alam. Pumayag na si Ares sa kontrata na ipinakita sa kanya ng ating bida. Ayon sa kontrata, ang espiritu daw ni Ares ay pag-aari na talaga ngayon ni Yuan. Hindi rin daw maaaring gamitin si Ares bilang panglaban sa mga player na nagmula sa Olympus.
Kapag hindi nga raw sumunod si Yuan sa kontrata ay tuluyan ng makakalaya ang espiritu ni Ares. Sa pagpayag ni Ares ay nakatanggap si Yuan ng notification na nakuha na raw niya ang katapatan ng Warrior of War and Combat, at dahil raw doon ay magbabalik na ang buong kapangyarihan ni Ares. Sa ika-77 palapag ay matatagpuan ang isang napakalaking templo na kung tawagin ay Hera's Temple. Kilala ang lugar na ito dahil sa paninirahan ng napakaraming rankers na kabilang sa Olympus. Ang templo rin na ito ay ang pinakamagandang lugar na pag-aari ng Olympus, at ang yaman na pumapasok dito sa bawat taon ay hindi na halos mabilang. Sa labas ng templo ay nagtanong ang isang lalaki kung nakarating na ba raw doon ang kanilang Lady Hera, mukhang napakatagal na nga raw nitong hindi nagpupunta doon. Sinabi ng high-level ranker na si Hector na wala raw silang magagawa, lalo na nga raw at may nangyaring kaguluhan nitong mga nagdaang araw. Hindi nga raw niya akalain na magbubunga ng ganoong kalaki ang mga gulo na ginawa ng isang player. Dinagdag pa ng high-level ranker na si Mantheus na nagulat nga raw siya noong mabalitaan niya na naghiwalay na ng landas ang kanilang mga Panginoon na si Zeus at Poseidon. Paano nga raw mangyayari na babagsak lang ng ganoon ang isa sa kanilang tatlong Panginoon? Sinabi ni Hector na may kumakalat nga raw na balita na gumagawa ng alyansa si Hades at Poseidon, kaya nga raw inunahan na agad ang mga ito ng kanilang Panginoon na si Zeus. Sinabi naman ni Mantheus na kahit nga raw magtulong pa ang mga ito ay wala pa rin ang mga itong laban sa kanilang Panginoong si Zeus, lalo na nga raw at nasa panig rin nila ang isang napakalakas na tao na kinikilala bilang isa sa mga war hero ng Olympus. May bigla na lang bumagsak ng napakalakas mula sa itaas, sa lakas ng pagbagsak nito ay nawasak ang ilang istruktura at bakod ng templo. Maraming ranker ng Olympus ang nasugatan dahil hindi nila inasahan ang pangyayaring ito. Inakala pa ng iba na baka sinusugod na raw sila ng ibang guild. Pero noong unti-unti nang nawala ang makapal na usok at alikabok ay isang tao lang ang kanilang nakita. Naglakad papalapit ang dumating na ito habang bitbit sa isa niyang kamay ang isang ranker ng Olympus. Humihiyaw ang lalaking ito at nagtatanong kung nasaan na raw si Hera. Sinabihan ni Hector ang lalaking dumating ng napakalakas raw ng loob nito para pumunta doon ng mag-isa. Tinanong niya rin kung saan ba raw nagmulang guild ang walang hiyang ito. Magsasalita na rin sana si Mantheus pero namukhaan nito ang lalaki na lumusob sa kanila. Sinabi ni Mantheus na mukhang ito nga raw ang kanilang war hero at ang kilalang giant slayer na si Hercules. Gulat naman si Hector sa kanyang narinig, nagtataka siya kung bakit nga raw umaatake doon ang hero of the Gigantomachy. Sinabihan ni Hercules ang mga nakatingin sa kanyang kawal na sagutin daw ng mga ito ang kanyang tanong. Tinanong ni Hercules kung nasaan na raw si Hera.